Tahasang ninakaw ni Demetrius ang kinabukasan ng kanyang mag-ina upang magpakasasa sa marangyang kama ni Isabela. Pabigat lang kayo sa ambisyon ko. Walang awang dura niya habang itinataboy si Ana sa gitna ng malakas na bagyo. Ngunit hindi inaasahan ng mga sakim na ang basahang itinapon nila ay babalik bilang isang reyna. Handa na siyang bawiin ang lahat. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang inaapi. Wala ka ng puwang sa buhay ko, Ana. Masyado kang mabigat dalhin at ayoko nang malunod kasama mo. Kaya please, umalis ka na bago ko pa malimutan na naging asawa kita. Ang bawat salitang binitiwan ni Demetrius ay tila mga talim ng yelo na bumaon sa dibdib ni Ana. Mas matindi pa ang hapdi kaysa sa lamig ng hanging dala ng papalapit na bagyo. Nakatayo si Ana sa pintuan ng kanilang bahay, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang mangkok ng mainit na sinigang. Ang paboritong ulam ng kanyang asawa na maingat niyang iniluto sa kabila ng panghihihina ng kanyang katawan. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang marahas na paggalaw ng kambal, na tila ba nadarama rin ng mga maliliit na nilalang ang panginginig ng kanilang ina. Sa likuran ni Demetrius, lumabas ang isang babaeng balot ng mamahaling sutla, si Isabela, na may mapang-uyam ng ngiti sa mga labi habang nakakapit sa braso ng lalaki. Kasunod nito ay si Doña Carmen, ang biyana ni Ana, na may hawak na isang malaking itim na supot ng basura. Walang pasubaling inihagis ng matanda ang supot sa basang semento. Dahilan upang kumalat ang ilang lumang damit at isang kupas na kumot ni Ana sa putikan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit sa basa at maruming lupa ay tila ang huling hininga ng kanyang mga pangarap. Hindi ka ba nakakaunawa, Ana? Isabela is the one I need. She has the power, the money, and the class that you can never provide. Pagpapatuloy ni Demetrius, ang kanyang tinig ay wala man lang bahid ng pag-aalinlangan o awa. I can't build an empire with a simple housewife who smells like onions and cheap laundry soap. Don't make this harder for yourself. Just take your trash and go. Nanatiling tahimik si Ana. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Tuyot na tuyot sa kabila ng malakas na buhos ng ulan na nagsimula nang bumagsak mula sa madilim na langit. Ang mangkok na hawak niya ay unti-unting dumulas mula sa kanyang mga daliri na nawalan na ng lakas. Ang pagtama ng seramika sa semento ay lumikha ng pagkabasag na nagkalat ng mainit na sabaw sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya nararamdaman ang init nito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila paghinto ng tibok ng kanyang sariling puso. Tumingin siya sa mga mata ni Demetrius, naghahanap ng kahit munting anino ng lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang refleksyon ng isang taong hindi na niya kilala, isang lalaking nilamon na ng ambisyon at kasakiman. Ang ulan ay humahagupit sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha na tahimik na dumadaloy, mainit at puno ng pait. Demetrius, ang mga anak mo. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang nanginginig na labi. Halos bulong na lamang sa gitna ng ingay ng bumubuhos na ulan. Isang matalim na halakhak ang pinakawalan ni Isabela. Isang tunog na puno ng paghamak. Ang mga batang iyan, they are just collateral damage of your poor choices, Ana. Demetrius deserves a clean slate, and unfortunately, you and those children are the stains he needs to wash away. Mabilis na isinara ni Demetrius ang pinto. Ang huling liwanag mula sa loob ng bahay ay tuluyang naglaho. Iniwan si Ana sa gitna ng nagngangalit na dilim. Nakatayo siya doon, mag-isa, basang-basa, habang ang ulan ay tila gustong ibaon siya sa lupa. Niyakap niya ang kanyang malaking tiyan, sinusubukang protektahan ang mga anak na wala pang malay sa kalupitan ng mundong kanilang lalakihan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at sa ilalim ng hagupit ng bagyo, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa langit. Paano nagagawang itapon ng isang tao ang puso ng nag-iisang nilalang na nagbigay sa kanya ng lahat? At hanggang kailan kailangang magdusa ng isang inang tanging pag-ibig lamang ang kasalanan? Nananatili siyang nakatitig sa saradong pinto. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim habang ang lamig ay nagsisimulang pumasok sa kanyang mga buto. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang namamatay. At sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, isang kakaibang lagablab ng galit at pangako ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. 5 taon ang mabilis na dumaan, ngunit ang bawat segundo ng panahong iyon ay nakaukit sa mga palad ni Ana na ngayon ay magaspang na dahil sa walang humpay na pagtatrabaho. 3:00 pa lamang ng madaling araw, ang paligid ay balot pa ng malamig na katahimikan, ngunit ang kusina ng maliit na karinderya ni Ana ay buhay na buhay na. Ang usok mula sa malalaking kaldero ay dahan-dahang humahalimuyak sa hangin. Dala-dala ang bango ng bawang at luya na kanyang iginigisa. Sa kabila ng pagod na mababakas sa kanyang mga mata, ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang bawat sangkap na kanyang inilalagay ay isang panalangin para sa kanyang mga anak. Sa isang sulok ng maliit na silid sa likod ng tindahan, nakahiga ang kambal na sina Liam at Eva sa isang manipis na kutsyon. Ang liwanag ng isang maliit na bumbilya ay tumatama sa mukha ni Eva na namumula dahil sa mataas na lagnat. Narinig ni Ana ang mahinang pag-ubo ng bata, isang tunog na tila nagpapakirot sa kanyang sariling dibdib sa bawat pagkakataon. Nakita niyang nagising si Liam, ang 5 taong gulang na batang lalaki na may mga matang tila mas matanda pa kaysa sa kanyang edad. Kinuha ni Liam ang huling piraso ng pandesal sa plato at hinati ito sa 2. Iniaabot ang mas malaking bahagi sa kanyang kapatid. Kain ka na, Eva, para gumaling ka na at makalaro na tayo. Ang mahinang bulong ni Liam na nagpahinto kay Ana sa kanyang ginagawa. Napakapit siya sa sandok, ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng isang matigas na emosyon. Ang makita ang kanyang mga anak na nagtitiis sa ganitong buhay ay isang uri ng sakit na mas matindi pa kaysa sa anumang pangungutya na naranasan niya noon sa kamay ni Demetrius. Lumapit si Ana sa kanila, pilit na itinatago ang pagod sa likod ng isang matamis na ngiti. Idinampi niya ang kanyang likod palad sa noo ni Eva, at ang init na kanyang naramdaman ay nagpadama sa kanya ng matinding kaba. Binuksan niya ang kanyang lumang pitaka. Inilabas ang mga barya at iilang pirasong papel na gusot-gusot. Binilang niya ang mga ito ng paulit-ulit, ngunit ang kabuuan ay hindi pa rin sapat para sa gamot na kailangan ni Eva at sa upa ng pwesto na matagal nang atrasado. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maitago, at ang bawat barya na bumabagsak sa kanyang palad ay tila isang paalala ng kanyang kakulangan. Nang magbukas ang karinderya, isang masungit na costumer ang pumasok at nagsimulang magreklamo tungkol sa init ng lugar at sa pagiging payak ng kanyang tinda. Ganito ba talaga dito? Ang bagal na nga. Ang dumi pa ng paligid. Ang matalim na sabi ng lalaki habang tinitingnan ng may pandidiri ang apron ni Ana. Nanatiling nakayuko si Ana, tinatanggap ang bawat salita ng walang imik. Nilunok niya ang kanyang pride dahil alam niyang ang bawat benta ay mahalaga para sa ikabubuhay ng kanyang mga anak. Ngunit ang bigat ng kanyang pakiramdam ay tila gumaan nang bumukas muli ang pinto at pumasok ang isang lalaking may maayos na tindig at maamong mukha. Si Gabriel Santos. Hindi tulad ng ibang mga customer, si Gabriel ay laging dumarating na may dalang kakaibang katahimikan na tila nagbibigay ng kapayapaan sa magulong mundo ni Ana. Umupo siya sa dulo at tiningnan ang mga tinda. Ana, pakibalot mo lahat ng natitirang ulam mo. May maliit na salo-salo sa opisina at alam kong ang luto mo ang pinakamahalaga sa kanila. Ang sabi ni Gabriel sa isang baritonong tinig na puno ng respeto.
Nang iabot ni Ana ang mga pagkain, iniwan ni Gabriel ang isang sobre sa counter na may kasamang gamot para sa lagnat. I heard about Ava. Huwag mong isiping utang ito, Ana. Isipin mo na lang na ito ay bayad para sa serbisyong palaging puno ng pagmamahal. Ang dagdag ni Gabriel bago siya mabilis na umalis, hindi na hinintay ang pasasalamat ni Ana. Ang hapdi sa puso ni Ana ay napalitan ng isang mainit na daloy ng pasasalamat. Hinawakan niya ang gamot at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Gayunpaman, ang panandaliang ginhawa ay agad na naputol nang may isang lalaking nakauniporme ang pumasok at nag-iwan ng isang puting papel sa ibabaw ng mesa. Ang bawat salitang nakasulat sa abisong iyon ay tila mga anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanyang pag-asa. Ito ay isang kautusan mula sa munisipyo na nagsasabing kailangan na niyang lisanin ang pwesto sa loob ng 3 araw dahil sa gagawing malaking konstruksyon sa paligid. Napatitig si Ana sa papel. Ang kanyang mundo ay tila muling huminto sa pag-ikot. Saan niya dadalhin ang kanyang mga anak? Paano niya itutuloy ang laban kung ang tanging sandata na meron siya ay unti-unti nang kinukuha sa kanya? Ang takot na mawalan ng masisilungan ay mas matindi pa sa lamig ng gabing siya ay itinapon at sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang karinderya, naiwan siyang nakatayo. Hawak ang papel na tila ba ito ang hatol sa kanyang kamatayan. Ang bawat bulong sa kanto ng kalsada ay tila mga langgam na gumagapang sa balat ni Ana, makati at nakakairita. Ngunit hindi niya magawang kamutin. Habang maingat niyang pinupunasan ang mga lumang mesa ng kanyang karinderya, nararamdaman niya ang matatalim na tingin ni na Aling Nena at ng iba pang mga kapitbahay na tila ba ang kanyang pagkatao ay isang bukas na aklat na may maruming pahina. Ang alingas-ngas tungkol sa kanyang pagiging inabando ng asawa ay muling nabuhay, mas mabilis kaysa sa usok ng kanyang nilulutong ulam. Sayang ang ganda! Iniwan lang din pala. Siguro ay may hindi magandang ginawa, kaya pinalayas ng mayamang asawa ang marahang tinig ni Aling Nena na sadyang pinarating sa pandinig ni Ana. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason sa isang baso ng malinis na tubig. Napakapit si Ana sa basang-basahan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang sako, habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang puwersa. Ngunit sa halip na sumagot, mas pinili niyang itungo ang ulo at ituloy ang paglilinis. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa bawat mantsa ng mesa na tila ba doon nakasalalay ang kanyang buong mundo. Gayunpaman, ang malamig na atmosfera sa loob ng tindahan ay biglang nagbago nang pumasok si Gabriel. Ang kanyang maayos na suot at ang awtoridad na dala ng kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa mga mapanghusgang bulong. Hindi lumapit si Gabriel kay Ana nang may awa, kundi nang may paggalang na matagal nang ipinagkait sa kanya ng ibang tao. Good morning, Ana. Gusto ko sanang mag-almusal bago pumunta sa opisina. Ang bati ni Gabriel, ang kanyang tinig ay sapat na malakas upang marinig ng mga taong nasa labas. Tumingin si Gabriel sa mga nagkukumpulang tsismosa sa labas. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng babala. By the way, may mga bagong batas na tayo laban sa paninirang puri at cyber libel. Minsan, ang mga salitang akala natin ay simpleng kwentuhan lang, ay may mabigat na katumbas na parusa sa ilalim ng batas. Ang katahimikan ay agad na bumalot sa paligid. Ang mga labi na kanina ay walang humpay sa paggalaw, ay tila biglang naging pipi. Napatingin si Ana kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng pasasalamat na hindi niya kayang bigkasin. Inilapag ni Gabriel ang isang tasa ng mainit na kape sa harap ni Ana. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa hangin, nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa nanginginig na pakiramdam ng babae. Attorney, you don't have to do this.
Masasanay din ako sa kanila, ang mahinang sabi ni Ana habang iniaabot ang isang plato ng kanin. Hindi ka dapat masanay sa kawalang katarungan, Ana. You are working hard for your children and that makes you more honorable than anyone else in this street. Ang sagot ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay sandaling dumampi sa kamay ni Ana habang kinukuha ang plato. Isang hawak na hindi hihigit sa 1 segundo. Ngunit sapat na upang magpadala ng isang kuryente ng init na gumising sa pusong matagal nang nanlamig. Isang maikling sandali ng kilig ang dumaan sa gitna ng kanilang usapan. Isang damdaming tila, isang maliit na bulaklak na sumibol sa gitna ng tigang na lupa. Ngunit sa di kalayuan, sa loob ng isang marangyang sasakyan na nakaparada sa tapat ng eskwelahan ni Liam at Eva, isang pares ng matatandang mata ang nakatitig ng may kasakiman. Si Doña Carmen, suot ang kanyang mga perlas na tila mga simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay hindi maalis ang tingin sa dalawang bata na masayang naghahabulan sa bakuran. Nakita niya ang bawat anggulo ng mukha ni Liam, ang matangos na ilong, ang hugis ng panga, at ang mapagmataas na tindig na tila ba isang carbon copy ng kanyang anak na si Demetrius. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Isang nangiti na walang halong pagmamahal, kundi ang kaisipan ng pagmamay-ari. Para sa kanya, ang mga bata ay hindi mga apo na dapat mahalin, kundi mga ari-arian na dapat bawiin upang punan ang kakulangan ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan na tila ba isang utos na hindi maaaring tanggihan. Sa mismong sandaling iyon, ang tunog ng isang mabilis na pag-shutter ng kamera ay hindi narinig sa gitna ng ingay ng mga bata. Ngunit ang liwanag ng flash ay sandaling tumama sa mga mukha ni Liam at Eva. Isang hindi kilalang lalaki ang dahan-dahang nagbulsa ng kanyang gamit at naglakad palayo. Dala-dala ang mga larawan na magiging mitya ng isang bagong sigalot. Naramdaman ni Ana ang isang biglaang panlalamig sa kanyang batok. Isang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Napatingin siya sa kawalan. Ang kanyang puso ay muling kinabahan sa isang dahilan na hindi niya maipaliwanag. Sino ang mga mata na patuloy na sumusunod sa bawat hakbang ng kanyang mga anak? At hanggang kailan siya mananatiling ligtas sa ilalim ng anino ng nakaraan na pilit siyang hinahabol? Sa kabila ng mga banta at mapanghusgang bulong ng paligid, ang munting yaman ay nagsimulang mamukadkad tulad ng isang bulaklak na pilit sumisibol sa gitna ng bitak ng semento. Sa ilalim ng matiyagang paggabay at legal na payo ni Gabriel, unti-unting naayos ang mga papeles ng karinderya at ang dating maliit na pwesto ay nagkaroon ng bagong anyo na puno ng pag-asa. Ang bawat sulok ay nilinis at pinintahan ng kulay na kasing liwanag ng umaga, habang ang amoy ng masarap na luto ni Ana ay tila isang magnet na humihigop sa mga dumadaan. Ang tagumpay ay tila abot kamay na, ngunit ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkaubos ng lakas ni Ana na tila isang kandilang nauupos sa gitna ng dalawang dulo. Isang hapon, sa gitna ng nakakapanghinang init ng kusina at ang walang humpay na usok mula sa malalaking kawali, naramdaman ni Ana ang biglaang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang mga tinig ng mga costumer ay tila naging malayo at malabo, habang ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig at mawalan ng kontrol. Sa isang iglap, ang hawak niyang sandok ay bumitaw mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak patungo sa mainit na sahig. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang balat sa semento, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas at mainit na mga bisig na sumalo sa kanya. Iniiwas siya sa anumang panganib. Ana, mag-ingat ka! Ang nag-aalalang tinig ni Gabriel na tila isang angkla na humila sa kanya pabalik sa realidad. Dahan-dahan siyang inalalayan ni Gabriel paupo sa isang silya. Ang kanyang malaking palad ay maingat na sumuporta sa likod ni Ana habang ang isa naman
ay dahan-dahang humaplos sa kanyang namumutlang pisngi. Ang bango ni Gabriel, na tila pinaghalong amoy ng bagong ligo at mamahaling papel, ay pansamantalang nagpatahimik sa ingay ng mga pangamba sa loob ng isipan ni Ana. Sa loob ng ilang segundo, na tila tumagal ng habang buhay, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa lalim ng tingin ni Gabriel, nakita ni Ana ang isang uri ng pag-aalaga na hindi kailanman naibigay sa kanya ng lalaking dati niyang tinawag na asawa. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay hindi na dahil sa pagod, kundi dahil sa isang kakaibang init na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang damdamin na tila isang mahinang apoy na nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng kanyang puso. Ang sandaling iyon ng katahimikan at kilig ay tila naging hudyat ng mas malaking biyaya para sa munting yaman. Isang sikat na food vlogger ang aksidenteng napadpad sa kanilang kainan at matapos matikman ng adobo ni Ana na may sikretong sangkap ng pagmamahal, ay hindi ito tumigil sa pagpuri sa harap ng kanyang kamera. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ay kumalat sa internet na tila isang mabilis na apoy sa tuyong damuhan. Ang mga tao ay nagsimulang dumagsa at sa unang pagkakataon, ang mga barya sa pitaka ni Ana ay napalitan ng mga papel na sapat na upang mabigyan ng maayos na kinabukasan ang kanyang mga anak. Ang bawat ngiti ni Liam at Eva habang kumakain ng masustansyang pagkain ay tila isang haplos ng langit sa sugatang kaluluwa ni Ana. Ngunit sa gitna ng selebrasyon at ng bagong natagpuang kaligayahan, isang anino ng panganib ang dahan-dahang gumagapang sa likuran. Isang hapon, habang si Ana ay nagpapahinga sa harap ng isang maliit na telebisyon sa loob ng kanyang restaurant, isang balita ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ipinakita sa screen ang isang marangyang press conference kung saan nakatayo si Isabela. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas habang nakangiti sa tabi ni Demetrius. Ang anunsyo ay tungkol sa isang bagong proyekto, ang pagtatayo ng Crystal Mall, isang dambuhalang gusali na itatayo sa mismong lupang kinatatayuan ng munting yaman at ng buong palengke. Naramdaman ni Ana ang biglaang panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang pangalan ng kumpanyang kukuha sa kanilang lupa ay malinaw na nakasulat sa screen, Valdez Lopez Group. Ito ang kumpanya ni Isabela, ang kumpanyang naging dahilan ng kanyang paghihirap at ngayon ay muling nagbabalik upang kuhanin ang tanging bagay na natitira sa kanya. Ang mga larawan ng tagumpay na binuo niya sa loob ng 5 taon ay tila isa-isang nababasag sa kanyang isipan. Paano niya lalabanan ang isang higante na may hawak na ginto at kapangyarihan? Sa ilalim ng malamig na liwanag ng telebisyon, ang takot ay muling bumalik, mas matalim at mas mapanakit kaysa noon. Ang tagumpay ba na kanyang tinatamasa ay isang panandaliang panaginip lamang na nakatakdang gisingin ng isang masamang bangungot? Ang pagdating ng isang makintab at marangyang sasakyan sa gitna ng siksikan at maingay na palengke ay tila isang banyagang bagay na pilit isinisiksik sa isang mundong hindi ito kabilang. Ang puting pintura ng sasakyan ay kumikinang sa ilalim ng matirik na araw, sumasalamin sa hirap ng mga taong nagtutulak ng kariton at nagbubuhat ng mga banyera ng isda. Bumukas ang pinto at lumabas si Isabela. Suot ang isang mamahaling bestida na tila ba hinaluan ng mga sinulid na ginto. Agad siyang naglabas ng isang panyong sutla upang itakip sa kanyang ilong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ng putikan sa paligid. Gosh, Demetrius, this place is so disgusting. Ang baho dito. I can smell the rotten fish and the sweat of these people from here. Bakit ba kailangan pa nating bumaba personally? Our assistant can just handle this garbage of a place. Ang maarte at matinis na reklamo ni Isabela habang maingat na humahakbang upang hindi madumihan ang kanyang sapatos. Sumunod sa kanya si Demetrius na may suot na madilim na salamin sa mata
Tila ba ayaw ding makakita ng anumang bahagi ng kahirapan sa paligid. We need to be sure, Bella. Ang pwestong ito, ang pinakasentro ng itatayong mall. Kung hindi natin makukuha ang kusang pagsuko ng may-ari ng pinakasikat na kainan dito, baka magkaroon tayo ng problema sa public relations. Let's just get this over with. Ang tugon ni Demetrius sa isang tinig na puno ng pagmamataas at kawalan ng pasensya. Pumasok sila sa loob ng munting yaman at sa isang iglap, ang ingay at baho ng palengke ay napalitan ng isang malinis at maaliwalas na atmosfera. Ang amoy ng bagong luto at mabangong pampalasa ay bumalot sa kanilang pandama. Sa gitna ng abalang restaurant, tumayo ang isang tauhan at tinanong sila kung may kailangan sila. We want to talk to the owner. Ngayon din, ang maautoridad na utos ni Demetrius habang hindi man lang tumitingin sa tauhan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kusina at mula doon ay lumabas si Ana. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan, hindi na siya ang babaeng nakaluhod at nagmamakaawa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, ang kanyang apron ay malinis na parang bago, at ang kanyang mukha ay may dalang isang uri ng liwanag na nagmumula sa loob. Ang liwanag ng isang taong nahanap na ang kanyang sariling halaga. Ang bawat hakbang ni Ana ay may dalang kumpiyansa. Ang kanyang ulo ay nakataas, at ang kanyang mga mata ay diretso at matapang. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa loob ng restaurant. Ang mga mata ni Demetrius ay lumaki sa pagkagulat. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, habang ang kanyang salamin ay dahan-dahang dumulas sa kanyang ilong. Sa harap niya ay ang babaeng itinapon niya 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi isang basahan, kundi isang reyna ng sarili nitong kaharian. Si Isabela naman ay napatitig ng may halong galit at inggit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mamahaling bag habang kinikilala ang mukha ng babaeng akala niya ay tuluyan na nilang nabaon sa limot. Ana? Ang nauutal na sambit ni Demetrius, ang kanyang tinig ay tila nawalan ng lakas. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang iginuhit ni Ana sa kanyang mga labi. Good morning, Mr. Valdez. And of course, Mrs. Valdez. Welcome to Munting Yaman. Anong maipaglilingkod ko sa mga taong tila naligaw sa isang lugar na hindi naman nila kinalalagyan? Sinubukan ni Demetrius na bawiin ang kanyang pagkatao, pilit na ibinalik ang kanyang pagmamataas. So ikaw pala ang may-ari ng maliit na karinderyang ito? I should have known. You're still just a cook, Ana. Isang kusinera na naglilingkod sa mga taong hamak. Akala mo ba ang pagtatayo ng ganitong pwesto ay sapat na para pantayan ang kumpanya ko? We are here to buy this land. Bibigyan kita ng sapat na halaga para makaalis ka na dito at hindi na mga bala pa sa aming proyekto. Hindi natinag si Ana. Sa halip tumawa siya ng marahan, isang tunog na puno ng panunuya, ngunit nanatiling disente. Maliit na karinderya para sa inyo, pero ito ang nagpapakain sa mga taong may mararangal na puso. Demetrius, hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera ninyong galing sa pang-aapi. My restaurant is not for sale at hindi ko ibibigay ang lupang ito sa mga taong walang ginawa kundi manira ng buhay ng iba. How dare you? Ang sigaw ni Isabela. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit dahil sa pagkapahiya. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinuring niyang basura ay may lakas ng loob na tumingin sa kanya ng diretso at tanggihan ang kanilang alok. Ang bawat salita ni Ana ay tila isang sampal sa kanyang ego na binuo ng ginto at kapangyarihan. Dahil sa hindi mapigilang puot at sa pagnanais na muling iparamdam kay Ana ang kanyang pagiging mababa, kinuha ni Isabela ang isang baso ng malamig na tubig na nasa ibabaw ng kalapit na mesa. Sa isang mabilis at marahas na galaw, isinaboy niya ang tubig sa mukha ni Ana. Ang tubig ay tumalsik mula sa baso, dumampi sa mainit na balat ni Ana at dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang mukha. Binabasa ang kanyang malinis na apron. Nanatiling nakatayo si Ana.
Hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata sa kabila ng lamig ng tubig na pumapasok sa kanyang mga damit. Ang katahimikan sa loob ng restaurant ay naging nakakabingi. Tila ba ang hangin ay tumigil sa pagdaloy. Ang mga mata ni Ana ay nanatiling nakatitig kay Isabela. Walang bakas ng luha. Tanging ang isang mapanganib na katahimikan na tila nagbabadya ng isang bagyong mas malakas pa sa anumang naranasan nila noon. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Valdez, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ngunit ito ay isang katahimikang hindi nagdadala ng kapayapaan. Si Isabela ay nakaupo sa harap ng kanyang malawak na salamin. Tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon na pinaliligiran ng mga mamahaling alahas at mga pampaganda na galing pa sa ibang bansa. Ngunit sa likod ng makapal na kolorete, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at isang uri ng inggit na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Hawak niya ang isang piraso ng papel, isang medical report na kanina pa niya nilulukot sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila mga hatol na nagsasabing kailanman ay hindi siya magkakaroon ng sariling anak. This is so unfair! Bakit ang babaeng yun pa? Bakit ang basurang si Ana pa ang biniyayaan ng anak habang ako na nasa itaas ay iniwanang baog? Ang kanyang tinig ay tila pagkaskas ng matalim na metal sa semento. Puno ng puot, habang mabilis niyang pinunit ang papel sa maliliit na bahagi na dahan-dahang nalaglag sa sahig na tila mga talulot ng isang patay na bulaklak. Ang bawat piraso ay simbolo ng kanyang nabasag na pangarap at ang lumalalang galit sa babaeng akala niya ay tuluyan na niyang tinalo. Bumukas ang pinto at pumasok si Demetrius. Ang kanyang mukha ay madilim at bakas. Ang pagkapagod mula sa nangyaring engkwentro sa restaurant. Sa halip na lumapit upang aluin ang asawa, tumayo lamang siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang pakialam. Stop crying, Bella. Your drama won't change the fact na kailangan natin ng tagapagmana para sa kumpanya ng daddy mo. If the board finds out na wala tayong chance magkaanak, my position as CEO will be at risk. Alam mo kung gaano kahigpit ang pamilya mo pagdating sa legacy. And you think I'm happy about this? Kasalanan ko ba na ganito ang nangyari? You should be supporting me, Demetrius. Hindi yung ganyan kakalamig. Ang ganti ni Isabela, ang kanyang mga luha, ay nag-iwan ng madidilim na marka sa kanyang pisngi. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Demetrius. Isang ngiting puno ng gaslighting at manipulasyon. I'm just being realistic, sweetheart. Baka ito na ang karma natin. O baka naman, hindi ka lang talaga sapat para maging isang ina. Tingnan mo si Ana. Kahit naghihirap, nagawa niyang magpalaki ng 2 batang malulusog at kamukhang kamukha ko. It's ironic, isn't it? Ang babaeng itinapon natin ang may hawak ng susi sa kinabukasan nating 2. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Doña Carmen sa silid. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay tila sa isang mapanganib na agila. Lumapit siya kay Isabela at hinawakan ang baba nito. Pilit na pinatingin sa kanya. Huwag kang mag-aksaya ng luha sa mga bagay na hindi mo na mababago, Isabela. Kung hindi mo kayang magbigay ng apo sa akin, kukunin natin ang mga batang nararapat sa atin. Those twins are Valdez blood. Hindi sila dapat lumalaki sa putikan kasama ang isang kusinera. We have the money. We have the influence. We can make Ana look like the most irresponsible mother in the world. Ang suhestyon ng matanda ay tila isang lason na dahan-dahang pumasok sa isipan ni Isabela. Pinapalitan ng kanyang pighati ng isang madilim na plano. Ang kaisipan na makuha ang mga anak ni Ana ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng tagapagmana, kundi tungkol sa huling yugto ng kanyang paghihiganti. Ang tuluyang wasakin ang puso ni Ana sa pamamagitan ng pag-agaw sa tanging kayamanan nito. Gawin mo ang lahat, Demetrius. I don't care about the cost. Ang bulong ni Isabela, ang kanyang tinig,
ay naging malamig at matigas. Gusto kong makita si Ana na gumagapang sa harap ko, nagmamakaawa para sa mga anak niya, habang tayo ang nagpapasya kung kailan niya sila huling makikita. Habang nagpaplano ang mga sakim sa loob ng mansyon, sa labas ng eskwelahan ni Liam at Eva, ang mundo ay tila walang malay sa panganib na dumarating. Ang dalawang bata ay masayang lumabas mula sa gate, bit-bit ang kanilang mga bag na puno ng mga drawing para sa kanilang ina. Ngunit sa di kalayuan, isang itim na van na may madidilim na salamin ang dahan-dahang huminto sa tabi ng kalsada. Ang tunog ng makina nito ay tila isang babala na hindi pinapansin ng karamihan, habang ang anino ng sasakyan ay dahan-dahang tumatakip sa masayang kinalalagyan ng mga bata. Sino ang nasa loob ng sasakyang yon? At ano ang nakatakdang mangyari sa sandaling ang mga inosenteng kamay ni Liam at Eva ay madampyan ng kamay ng isang kaaway? Ang bawat hakbang ng mamahaling sapatos ni Doña Carmen sa semento ng karinderya ay tila isang mapagmataas na deklarasyon ng kapangyarihan na pilit sumisiksik sa payak na mundo ni Ana. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalos sa bango ng bawang at sibuyas, isang kombinasyon na tila hindi nararapat at nakakasulasok sa pandama. Pumasok ang matanda na may dalang isang malaking balutan ng mga laruan na gawa sa makintab na plastik at mga damit na may borda ng mga kilalang tatak, mga bagay na kailanman ay hindi matatagpuan sa maliit na eskinita ng palengke. Ana, iha, hindi mo kailangang maging ganito katigas. Ang panimula ni Doña Carmen sa isang tinig na pilit pinapalambot, ngunit ang talim sa kanyang mga mata ay nananatiling naroon. Naglabas siya ng isang panyong may lunti ang borda at dahan-dahang pinunasan ang sulok ng kanyang mga mata. Isang kilos na tila ba siya ang biktima sa gitna ng lahat ng ito. Isipin mo naman ang kinabukasan ng mga bata. Liam at Eva deserve the best. At alam nating dalawa na hindi mo yon maibibigay sa pamamagitan lamang ng pagluluto sa mainit na kusinang ito. Tumigil si Ana sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa gilid ng mesa, habang ang kanyang mga kuko ay unti-unting bumabaon sa kahoy. Nararamdaman niya ang matinding pagpintig ng kanyang sentido, isang babala ng namumuong puot sa kanyang dibdib. Utang na loob mo sa pamilya Valdez na nabuo ang mga batang iyan. Dugo namin ang nananalaytay sa kanila. Pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang boses ay unti-unti nang nagiging matigas. Huwag kang maging makasarili. Ibigay mo na sila sa amin para sa maganda nilang bukas at bibigyan kita ng sapat na halaga upang makapagsimula ka ng bagong buhay sa malayo. Utang na loob, Ana. Gawin mo ito para sa mga apo ko. Ang salitang utang na loob ay tila isang mitya na nagpasabog sa katahimikan ni Ana. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng tapang na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Walang sabi-sabi, kinuha ni Ana ang balutan ng mga laruan at damit na inilapag ng matanda. Sa isang mabilis at mariing galaw, inihagis niya ang mga ito palabas ng karinderya, direkta sa kalsada kung saan ang mga ito ay nadumihan ng alikabok at talsik ng tubig mula sa kanal. Wala akong utang na loob sa inyo, Doña Carmen. Ang tanging utang na meron ako ay sa aking sarili at sa aking mga anak dahil sa pananatili kong buhay sa kabila ng pagtatapon ninyo sa akin na parang basura. Ang bawat salita ni Ana ay tila isang matigas na bato na kanyang ibinabato pabalik sa matanda. Ang mga anak ko ay hindi mga ari-arian na maaari ninyong bilhin kapag kailan ninyo gusto. Umalis na po kayo bago ko pa malimutan na matanda ang kausap ko. Ang mukha ni Doña Carmen ay namutla sa matinding pagkapahiya at galit. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng isang babaeng itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Mabilis siyang tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang mga gulong nito ay nag-iwan ng malalim na marka
sa putikan, habang mabilis itong humaharurot palayo. Kinagabihan, habang ang paligid ay nababalot na ng dilim at ang mga tindahan sa palengke ay isa-isa nang nagsasara, isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng madidilim na jacket ang dahan-dahang lumapit sa munting yaman. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na matitigas na bagay na nakatago sa kanilang mga likuran. Sa isang mabilis na pagkakataon, ang mga kagamitan sa labas ng karinderya, ang mga upuan, mesa, at maging ang signboard na pinaghirapan ni Ana ay pinagbabasag at itinapon sa kalsada. Ang tunog ng pagkabasag ng kahoy at pagbaluktot ng metal ay tila ang huling hantungan ng kapayapaang pinilit ni Anang buuin. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga bata na nasa loob ng silid ay nagising ng may takot. Mahigpit silang niyakap ni Ana sa gitna ng dilim. Ang kanyang sariling katawan ay nagsisilbing panangga laban sa anumang panganib na maaaring pumasok. Ngunit ang mas matinding takot ay hindi nanggaling sa mga taong nasa labas, kundi sa isang matinding pag-alingaw-ngaw ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Nanginginig ang mga daliri ni Ana habang sinasagot ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at opisyal, isang tinig na nagpapatigil sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Good evening. Is this Miss Ana Montoya? This is the General Hospital Emergency Room. We have information regarding your children. Hindi na natapos ng tumatawag ang kanyang sasabihin dahil tila ba ang buong mundo ni Ana ay gumuho sa isang iglap. Ang telepono ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tanong na walang kasagutan. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Sapat na ba ang kanyang pagmamahal upang labanan ng mga higanting pilit siyang dinudurog? Ang katahimikan sa loob ng nasirang munting yaman ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay na naganap kanina. Matapos malaman ni Ana na ang tawag mula sa ospital ay isa lamang malupit na biro at pananakot, at ang kanyang mga anak ay mahimbing na natutulog sa loob ng kanilang silid, ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng buto. Napaupo siya sa madilim na sulok ng kusina, sa gitna ng mga basag na pinggan at mga nakatumbang silya na tila mga bangkay ng kanyang pinaghirapang pangarap. Ang bawat paghinga niya ay gipit. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig, at ang bawat patak ng kanyang luha ay tahimik na dumadaloy patungo sa kanyang malamig na palad. Hindi niya narinig ang dahan-dahang pagbukas ng pinto, ngunit naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya na nagdala ng bahagyang init sa nanlalamig niyang paligid. Si Gabriel. Hindi ito nagtanong, hindi humingi ng paliwanag, at hindi rin nagsermon tungkol sa seguridad. Sa halip, dahan-dahang umupo si Gabriel sa maduming sahig, sa mismong tabi ni Ana. Hindi inintindi ang kanyang mamahaling pantalon na nadidikit sa alikabok at putik. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit, isang simpleng pagdampi na tila naging isang malakas na kuryente ng lakas para sa nanghihinang espiritu ng babae. Nandito ako, Ana. Hindi mo kailangang magsalita. Hayaan mo lang na mapagod ang iyong puso sa pag-iyak hanggang sa wala nang matirang sakit. Ang mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng emosyon ni Ana. Dahan-dahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang malaking palad sa nanginginig na balikat ni Ana. Ang init ng kanyang kamay ay unti-unting tumatagos sa manipis na damit ng babae. Tila ba hinihigop nito ang lahat ng takot at pait na nakaimbak sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, si Ana ang naging pader para sa kanyang mga anak, ang naging sandigan sa gitna ng hirap, ngunit sa sandaling ito, pinayagan niya ang sarili na maging marupok. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, at doon ay muling bumuhos ang kanyang mga luha, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawang dulot ng kaisipang meron siyang masasandalan. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila
Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at maingat na inipit ang isang takas na buhok ni Ana sa likod ng kanyang tainga. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ni Ana, isang hawak na puno ng paggalang at isang uri ng pag-ibig na matagal nang hindi nararanasan ng babae. Ang mabilis na tibok ng puso ni Ana ay tila naging isang awit ng pag-asa, isang patunay na sa kabila ng pagkawasak ng kanyang paligid, ang kanyang puso ay nananatiling buhay at handang muling magmahal. They are targeting your fear, Ana. Ginamit nila ang mga bata dahil alam nilang iyon ang iyong kahinaan. But starting tomorrow, we will use the law to make them realize that you are not alone. Ang sabi ni Gabriel habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. I have already prepared the restraining orders and the complaints for malicious mischief. Hinding-hindi ko papayagang masaktan ka pa nila muli. Ang talino at kalmado ni Gabriel ay naging isang matatag na angkla para kay Ana. Sa bawat legal na hakbang na kanilang pinag-uusapan, unti-unting nabubuo ang pagtitiwala ni Ana sa kanyang sarili. Ang gabi na nagsimula sa takot ay nagtatapos sa isang matibay na pangako ng paglaban. Kinabukasan, ang unang sinag ng araw ay tumama sa harap ng munting yaman, nagbibigay ng pag-asa na ang lahat ay maaari pang ayusin. Ngunit ang liwanag na yon ay tila naging isang mapait na paalala ng kalupitan ng mga Valdez. Habang papalapit si Ana sa pintuan ng kanyang restaurant upang simulan ang paglilinis, ang kanyang mga mata ay nanigas sa isang bagay na nakadikit sa mismong gitna ng pinto. Isang malaki at pulang karatula ang nakapaskil doon, may tatak ng Department of Health. Ang bawat titik ay tila sumisigaw ng kawalang katarungan. Pasara. Nakasaad sa dokumento na ang restaurant ay pansamantalang isinasaara dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa sanitation at safety standards. Mga paratang na alam ni Ana na gawa-gawa lamang ng mga taong may malalalim na bulsa at madidilim na puso. Napatitig si Ana sa pulang karatula. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang sumara ng mahigpit. Ang bawat pangarap na pilit niyang itinayo ay tila muling gumuho sa isang piraso ng papel. Hanggang saan ang kayang abutin ng kapangyarihan ni Isabela upang tuluyan siyang lunurin? At paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga anak na ang lugar na nagbigay sa kanila ng pagkain at tirahan ay isa na namang bawal na teritoryo? Ang laban ay tila nagsisimula pa lamang at sa bawat hakbang, ang mga kalaban ay nagiging mas tuso at mas walang awa. Ang hangin sa paligid ng munting yaman ay tila naging mabigat at punong-puno ng mga hindi nakikitang tinik ng paninirang puri. Ang mga bali-balita tungkol sa umano'y pagkakalason ng ilang customer ay mabilis na kumalat sa buong palengke na tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa reputasyong maingat na binuo ni Ana. Ang mga taong dati ay nakangiting bumabati sa kanya ay ngayon ay umiiwas na. Tinatakpan ang kanilang mga ilong at bumubulong ng mga salitang puno ng panghuhusga habang dumadaan sa tapat ng kanyang nakasarang restaurant. Sa loob ng munting yaman, ang katahimikan ay bumasag sa bawat pangarap ni Ana. Dumating ang mga opisyal na pinadala ng munisipyo, mga lalaking may matitigas na muka at walang bakas ng habag sa kanilang mga mata. Sa ilalim ng utos ng isang nakakataas na kapangyarihan, sinimulan nilang halughugin ang bawat sulok ng kusina. Ang bawat plato na maingat na inayos ni Ana ay dahan-dahang kinuha at sadyang ibinagsak sa sahig, dahilan upang ang seramika ay mabasag sa libu-libong matatalim na piraso na nagkalat sa paligid. Ang mga kagamitang pinag-ipunan niya ng maraming taon ay tila mga basurang itinuturing ng mga opisyal sa ilalim ng kanilang tinatawag na inspeksyon. Nakatayo si Ana sa isang tabi. Mahigpit na hawak ang mga kamay ni Liam at Eva na ngayon ay umiiyak na dahil sa takot. Nararamdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang sariling katawan.
isang panghihina na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat tunog ng pagkabasag ng kanyang mga gamit ay tila isang hampas sa kanyang puso, isang paalala na sa mundong ito, ang katuwiran ay madaling baluktutin ng mga taong may hawak ng ginto. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa matinding uatat at kawalan ng katarungan na nararanasan niya sa harap ng kanyang mga inosenteng anak. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Demetrius. Ang kanyang tindig ay puno ng pagmamataas. Suot ang isang mamahaling Amerikana na tila hindi nararapat sa gitna ng basag-basag na restaurant. Lumakad siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang insulto sa bawat sakripisyo ni Ana. Huminto siya sa tapat ng babae at isang mapang uyam ng ngiti ang iginuhit sa kanyang mga labi. I told you, Ana, hindi mo kakayanin ang laban na ito ng mag-isa. Tingnan mo ang ginawa mo sa mga bata. Pilit mo silang ikinukulong sa mundong ito na unti-unti nang naglalaho. Ang malamig na sabi ni Demetrius, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng pag-aalala. Inabot niya ang isang manipis na folder kay Ana. Ang puting papel sa loob ay tila isang hatol na hindi maaaring takasan. This is a petition for child custody. Inihain ko na ito sa korte. Sa kalagayan mo ngayon, walang huwes ang magpapasya na iwan sa iyo ang mga bata. Wala kang trabaho, wala kang maayos na tahanan. At ngayon, ay may bahid na ang iyong pangalan. Naramdaman ni Ana ang paglamig ng kanyang daloy ng dugo. Ang bawat salita ni Demetrius ay tila mga anay na kumakain sa kanyang huling pag-asa. Napatingin siya sa dokumento, sa mga legal na salitang tila mga kadenang gustong gumapos sa kanyang pagiging ina. Sa gitna ng kanyang panlulumo, isang lalaking nakauniporme ng bangko ang lumapit at nagabot ng isa pang sobre. Miss Montoya, we are serving you a notice of foreclosure. Ayon sa aming record, meron kang malaking utang na hindi nababayaran na ginamitan ng lupang ito bilang collateral. You have 48 hours to vacate the premises. Ang sabi ng lalaki bago mabilis na tumalikod. Ang bawat lakas ni Ana ay tila tuluyan ng naglaho. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay naging marahas, dahilan upang ang mga papel ay dahan-dahang malaglag sa sahig kasama ng mga piraso ng basag na pinggan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang restaurant, ang kanyang dangal, at maging ang tahanan ng kanyang mga anak ay tila binabawi na sa kanya sa loob lamang ng isang saglit. Napaiyak si Ana ng malakas, isang tunog ng pagdurusa na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, habang ang mga imahe ng kanyang mga anak ay tila unti-unting lumalayo sa kanya. Saan siya pupunta sa gitna ng kadilimang ito? Paano niya ipagtatanggol ang kanyang mga anak kung ang bawat pintong kanyang katukin ay sadyang isinasara ng mga Valdez? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalam sa kapayapaang pangarap niya. Habang ang anino ni Demetrius ay tila isang dambuhalang lalamon sa lahat ng natitirang liwanag sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang patungo sa silid ng mediation ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling para kay Ana. Ang puting mga pader ng gusali ng korte ay tila mas lalong nagpaparamdam sa kanya ng pagiging maliit at walang halaga. Suot ang kanyang pinakapormal, ngunit kupas na blusa. Pilit niyang pinatitigas ang kanyang kalooban, ngunit ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay hindi niya maitago. Sa loob ng silid, ang malamig na buga ng aircon ay tila hindi sapat upang palamigin ang namumuong tensyon sa pagitan ng mga taong dati ay naging bahagi ng kanyang buhay. Naroon na si Demetrius, nakaupo ng tuwid at may suot na maskara ng isang ulirang ama. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay tila kakikitaan ng labis na lungkot na tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito. Sa tabi niya ay si Isabela, na bagaman tahimik ay may mga matang nag-aapoy sa tagumpay habang tinitingnan ang nanlulumong anyo ni Ana.
Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa mga anak ko, Your Honor. Ang panimula ni Demetrius sa isang tinig na puno ng pekeng pagsisisi, sapat na malambot upang mapaniwala ang sino mang hindi nakakakilala sa kanyang tunay na pagkatao. Tumingin siya kay Ana, ang kanyang mga mata ay tila nagpapakita ng awa na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ana, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang sitwasyon ninyo. You're living in a cramped room sa likod ng isang karinderya na ipinasara na dahil sa dumi at kapabayaan. Do you really think iyan ang deserve ni Liam at Eva? You're so selfish na pilit mo silang idinadamay sa paghihirap mo dahil lang sa pride mo. Ang bawat salita ni Demetrius ay tila isang matalim na karayom na itinusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Ana. Ito ang sining ng gaslighting na kabisadong-kabisado ni Demetrius, ang baluktutin ng katotohanan at iparamdam kay Ana na ang lahat ng kamalasan ay bunga ng kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Naramdaman ni Ana ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabadyang mga luha ng galit at watat. Tila ba ang hangin sa loob ng silid ay unti-unti nang nauubos at ang bawat salita ni Demetrius ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. I am their father at may kakayahan akong ibigay sa kanila ang buong mundo. Why would you deny them a future with a stable family, a big house, and the best education? Just because you want to play the role of a martyr? Ang pagpapatuloy ni Demetrius, ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado, ngunit ang bawat pangungusap ay tila isang lason na dahan-dahang sumisira sa tiwala ni Ana sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang isang matinding panghihina. Tila ba gusto na niyang bumigay at maniwala na baka nga tama ang lalaking ito. Baka nga isa siyang masamang ina dahil hindi niya kayang pantayan ang ginto ng mga Valdez. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng kanyang kandungan ay nanginginig ng marahas. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mainit at matatag na presensya sa ilalim ng mesa. Ang malaki at magaspang na palad ni Gabriel ay dahan-dahang dumampi sa kanyang nanginginig na kamay. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri sa isang mahigpit na hawak. Ang init mula sa kamay ni Gabriel ay tila isang daloy ng kuryente na nagbigay ng bagong lakas sa nanghihinang espiritu ni Ana. Hindi tumingin si Gabriel sa kanya na natili itong nakaharap sa mediator, ngunit ang higpit ng kanyang hawak ay tila isang tahimik na pangako. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Dahil sa hawak na yon, tila ba ang pader ng takot sa paligid ni Ana ay gumuho. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Inangat niya ang kanyang noo at diretso nang tumingin sa mga mata ni Demetrius. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang tunay na kawalan ng laman. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera sa bangko, Demetrius. Ang simula ni Ana, ang kanyang boses ay bagaman mahina, ay may taglay na talim ng katotohanan. Itinapon ninyo ako nung wala akong kahit ano, at ngayon ay babalik kayo para kuhanin ang mga anak ko dahil lang kailangan ninyo ng tagapagmana. You don't love them. You just want to own them. Ang mukha ni Demetrius ay bahagyang kumunot. Ang kanyang maskara ng kabaitan ay panandaliang nabaog. Ngunit bago pa man siya makasagot, si Isabela ay tumayo at naglabas ng isang dokumento mula sa kanyang bag, isang papel na may selyo ng isang kilalang abogado. Well, if you want to talk about facts, pag-usapan natin ito. Ang sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Inilapag niya ang papel sa gitna ng mesa, kung saan ang isang pirma ay malinaw na nakasulat sa ibaba. Ito ay isang waiver na pinirmahan mo 5 taon na ang nakalilipas, Ana. Isang dokumento na nagsasabing
Isinusuko mo ang karapatan sa mga bata kapalit ng halagang binigay namin para sa iyong panganganak. Huwag mo nang itanggi dahil ang pirma rito ay kitang-kita ng lahat. Napatitig si Ana sa papel. Ang kanyang puso ay tila muling pinitpit ng matinding takot. Alam niyang kailanman ay hindi siya pumirma sa anumang dokumentong tulad nito. Ang bawat kurba ng titik sa kanyang pangalan ay tila isang perpektong panggagaya, isang kasinungalingang binuo ng sining ng panlilinlang. Naramdaman ni Ana ang muling paglamig ng kanyang daloy ng dugo habang ang mediator ay dahan-dahang kinukuha ang papel upang suriin ito. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang tanong na nakasabit sa talim ng kutsilyo. Paano niya mapapatunayan ang kanyang katotohanan laban sa isang piraso ng papel na may sapat na kapangyarihan upang ituring siyang isang inang nagbenta ng sariling anak? Matapos ang nakapanghihinang eksena sa korte, ang katahimikan sa loob ng maliit na opisina ni Gabriel ay tila isang kanlungan mula sa nagngangalit na bagyo sa labas. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Ana. Sa halip, ang kanyang mga paningin ay naging kasing lamig ng yelo. Ang takot na kanina ay nagpabagsak sa kanya ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng nagpapakamartir. Siya na ngayon ay isang inang handang maging leon para sa kanyang mga anak. Magkasamang tinipon ni Ana at Gabriel ang lahat ng mga lumang resibo, dokumento, at mga talaan ng kumpanya ni Demetrius mula noong panahon na mag-asawa pa sila. Ang bawat pahina ay maingat na sinuri sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang desk lamp, habang ang tanging tunog na maririnig sa loob ng silid ay ang dahan-dahang paglipat ng mga papel at ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame. Ang bawat oras na lumilipas ay tila isang hakbang papalapit sa katotohanang matagal nang itinago ng kadiliman. Ana, tingnan mo ito. Ang mahinang tawag ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla, ngunit may kasamang tagumpay. Ipinakita niya ang isang serye ng mga transaksyon na nakatago sa ilalim ng mga pangalan ng mga dummy companies. Matagal nang nagnanakaw ng pondo si Demetrius mula sa kumpanya ng pamilya ni Isabela. Ginagamit niya ang posisyon niya upang ilipat ang pera sa kanyang mga lihim na bank account sa ibang bansa. He's not just a liar. He's a thief to the very people he claims to serve. Napatitig si Ana sa mga numero at pirma sa dokumento. Ang revelasyong ito ang magiging pinakamatalim na espada na kanilang gagamitin. Hindi lamang nito sisirain ang kredibilidad ni Demetrius sa korte, kundi wawasakin din nito ang pundasyon ng kanyang relasyon kay Isabela. Ang katarungan na matagal nang ipinagkait ay tila nagsisimula nang bumalik sa mga kamay ni Ana. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, huminto sandali si Ana upang magtimpla ng kape. Ang bango ng mainit na inumin ay dahan-dahang humalo sa amoy ng mga lumang papel, nagbibigay ng isang pamilyar na ginhawa. Pagbalik niya, nakita niya si Gabriel na seryosong nakatitig sa laptop. Ang kanyang noo ay nakakunot dahil sa konsentrasyon. Isang kakaibang init ang gumapang sa puso ni Ana habang pinagmamasdan ng lalaking ito na walang sawa siyang ipinagtatanggol ng walang hinihintay na kapalit. Dahan-dahang inilapag ni Ana ang tasa ng kape sa tabi ni Gabriel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod at takot ay tila naglaho. Isang matamis at masuyong na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel at ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Ana sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang tahimik na pangako ng katapatan. Salamat, Ana, para sa kape at para sa pagtitiwala mo sa akin. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na liwanag. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Gabriel. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Ang sagot ni Ana. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig dahil sa emosyon. Isang maikling sandali ng kilig
Ang bumalot sa pagitan nila, isang damdamin na tila isang munting bituin sa gitna ng madilim na gabi. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng ang amoy ng sunog na tela at kahoy ay dahan-dahang pumasok sa loob ng silid. Ang hangin ay naging mabigat at mahapdi sa mga mata. Mabilis na tumayo sina Ana at Gabriel, ang kanilang mga puso ay muling binalot ng kaba. Pagtingin nila sa bintana, nakita nila ang mapulang liwanag na nagmumula sa direksyon ng munting yaman. Ang mga dila ng apoy ay marahas na kumakain sa dingding ng karinderya. Ang usok ay pumapaitaas sa langit na tila isang itim na anino ng kasamaan. Isang itim na sasakyan ang mabilis na humaharurot palayo mula sa pinangyarihan ng sunog. Ang liwanag ng mga headlight nito ay tila isang mapanuyang tawa sa dilim. Naramdaman ni Ana ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod habang pinapanood ang kanyang tanging kabuhayan na nilalamon ng apoy. Ang bawat pangarap na kanyang itinayo ay tila muling sinusubok ng isang tindi ng puot na walang hangganan. Sino ang may gawa nito? At sa gitna ng nagngangalit na apoy, meron pa bang matitira para sa kanyang mga anak? O ito na ang huling hantungan ng lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang umagang ito ay hindi tulad ng ibang umaga. Bagaman ang amoy ng abo at sunog na kahoy ay tila nakakapit pa rin sa mga hibla ng kanyang buhok, pumasok si Ana sa loob ng silid ng korte na ang noo ay nakataas at ang mga balikat ay tuwid. Suot niya ang isang simpleng puting blusa na bagaman luma ay malinis na tila ba ang kaputian nito ay isang kalasaglaban sa lahat ng dumi na ibinato sa kanya ng mga Valdez. Ang kanyang presensya ay may dalang isang uri ng katahimikan na tila ba siya ay isang reynang naglalakad sa gitna ng mga guho ng kanyang sariling kaharian. Sugatan man ay nananatiling may dangal. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo sina Demetrius at Isabela. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamataas at kumpiyansa. Si Isabela na balot ng mamahaling perlas ay tinitingnan si Ana nang may mapanuyang ngiti. Tila ba tinitiyak na ang sunog kagabi ay ang huling pako sa kabaong ng mga pangarap ng babaeng ito. Ang tinig ng abogado ni Isabela ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa loob ng silid, isang tinig na tila isang matalim na latigo na walang awang humahampas sa pagkatao ni Ana. Your Honor, tingnan natin ang realidad. Ang babaeng ito ay hindi lamang mahirap, siya ay pabaya. Kagabi lang ay nasunog ang kanyang restaurant, isang lugar na puno ng panganib para sa mga bata. Paano natin ipagkakatiwala ang kinabukasan ni Liam at Eva sa isang inang hindi man lang matiyak ang kaligtasan ng sarili niyang pwesto? Ang bawat salita ng abogado ay tila isang matulis na balaraw na pilit hinihiwa ang puso ni Ana sa harap ng lahat. Nang tawagin si Ana sa witness stand, ang bawat mata sa loob ng korte ay nakatuon sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng banal na aklat. Ngunit nang sulyapan niya ang kanyang mga anak na nasa pangangalaga ng isang social worker sa malayo, ang kanyang takot ay napalitan ng isang banal na galit. Ang bawat barya na pumatak sa aking palad sa loob ng 5 taon ay may kasamang pawis, puyat at panalangin. Ang simula ni Ana. Ang kanyang tinig ay bagaman mahina, ay may taglay na lalim na tila nagmula sa pinakakaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ninyo alam kung gaano kainit ang harap ng kalan habang may sakit ang iyong anak, o kung gaano kasakit ang mapahiya sa harap ng mga taong kinukutsya ka dahil lang sa ikaw ay nag-iisa. Itinayo ko ang munting yaman, hindi para sa yaman, kundi para maging tahanan ng aking mga anak. Isang tahanang hindi nabibili ng gintong galing sa pang-aapi. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging nakakabingi, habang ang mga luha ni Ana ay tahimik na dumadaloy, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng lahat ng kanyang tiniis. Nakita niyang ang ilang mga nanonood sa loob ng korte ay nagsimulang kumuha ng kanilang mga panyo
upang punasan ang kanilang sariling mga mata. Ang katotohanan sa kanyang tinig ay tila isang malakas na agos na tumatagos sa mga pader ng pagmamataas ng mga Valdez. Ang sunog kagabi ay maaaring tumupok sa kahoy at kagamitan, ngunit hindi nito kayang sunugin ang aking pagiging ina. Ang pagpapatuloy niya habang diretso siyang nakatingin sa mga mata ni Demetrius. Ang pagmamahal ko ay hindi natatapos sa pagkabasag ng mga pinggan o sa pagguho ng mga pader. Hanggat may hininga ako, lalaban ako para sa aking mga anak. Tumayo si Gabriel. Ang kanyang kalmado at banayad na mukha ay napalitan ng isang talim na tila handang humiwa sa anumang kasinungalingan. Bago siya magsalita, sandali siyang lumingon kay Ana at isang munting kurba ng nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na puno ng pagmamalaki at isang tahimik na pangako na ang lahat ay magiging maayos. Ang pagtitiwala sa mga mata ni Gabriel ay tila naging isang malakas na hangin na nagpabaga muli sa apoy ng pag-asa sa dibdib ni Ana. Your Honor, hindi tayo naririto upang pag-usapan lamang ang kahirapan o ang trahedya ng sunog. Ang simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging kasing tigat ng semento. Naririto tayo upang hanapin ang katotohanan sa likod ng mga pag-ataking ito. Ipinipresenta namin ang isang brown envelope na naglalaman ng mga dokumento at pahayag na magpapatunay na ang sunog kagabi ay hindi isang aksidente, kundi isang planadong krimen upang patahimikin ang aking kliyente. Ang bawat tao sa loob ng korte ay tila napahinto sa paghinga. Ang mukha ni Isabela ay biglang namutla, habang si Demetrius ay nagsimulang uminom ng tubig ng sunod-sunod dahil sa biglaang panunuyo ng kanyang lalamunan. Inayos ni Gabriel ang kanyang salamin at tumingin ng diretso sa judge. Ang kanyang kamay ay nakaturo sa pintuan ng korte. At para patunayan ang aming mga alegasyon, Your Honor, nais naming ipatawag sa witness stand ang taong nakita sa labas ng restaurant bago ito tuluyang lamunin ng apoy. Ang taong direktang tumanggap ng utos mula sa mga taong nasa loob ng silid na ito. Ang pintuan ng korte ay dahan-dahang bumukas at ang pagpasok ng isang lalaking may nakayukong ulo ay tila ang huling hatol na hindi inasahan ng mga Valdez. Ang bawat tibok ng puso ni Ana ay tila isang tambol ng tagumpay na papalapit ng papalapit, habang ang anino ng katotohanan ay dahan-dahang bumabalot sa mga taong nag-akala na ang lahat ay mabibili ng kanilang kapangyarihan. Sino ang lalaking ito at anong katotohanan ang kanyang ibubuga na magpapabagsak sa tore ng mga kasinungalingan ni Demetrius at Isabela? Ang bawat hakbang ng lalaking pumasok sa loob ng korte ay tila isang mabigat na pasanin na dahan-dahang inilalatag sa gitna ng silid. Si Lito, ang lalaking madalas makitang umaaligid sa palengke, ay nakayuko at nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahang umuupo sa witness stand. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Tila ba ang lahat ay natatakot huminga dahil sa takot na mabasag ang tensyon ng sandaling iyon. Magsabi ka ng totoo, Lito. Sino ang nag-utos sa iyo na sunugin ang munting yaman kapalit ng malaking halaga? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Dahan-dahang iniangat ni Lito ang kanyang paningin at nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Demetrius, agad siyang napayuko muli dahil sa takot. Ngunit sa huli, ang bigat ng kanyang konsensya ay nanaig. Siya po, si Mr. Valdez po ang nagbayad sa akin. Sinabi niya na kailangan kong siguraduhin na wala nang matitira sa restaurant ni Miss Ana para mapilitan siyang isuko ang mga bata. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa loob ng korte. Ang paghampas ng kamay ni Isabela sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang tunog na nagpatigil sa lahat. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit habang tinititigan ang kanyang asawa. Demetrius, is this true?
Ginamit mo ang pera ng kumpanya para sa ganitong uri ng kadumihan. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi ng paghuhukom. Lumapit si Gabriel sa judge at inilapag ang isang serye ng mga dokumento na naglalaman ng mga bank statement at transaksyon na matagal nang itinago sa dilim. Your Honor, hindi lamang panununog ang krimen dito. Ipinipresenta namin ang katibayan na si Demetrius Valdez ay matagal nang nagnanakaw ng pondo mula sa Valdez Lopez Group. Inililipat niya ang mga pera sa mga lihim na account habang ginagawa niyang collateral ang mga ari-ariang hindi naman sa kanya. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malakas na hampas ng alon na bumabasag sa tore ng mga kasinungalingan ni Demetrius. Ang mga nanonood sa korte ay hindi makapaniwala sa lawak ng katrayuduhang naganap. Si Demetrius ay napasandal na lamang sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo. Ang kanyang maskara ng pagiging isang matagumpay na CEO ay tuluyan ng natuklap. Inilalantad ang isang taong puno ng kasakiman at panlilinlang. Hinarap ni Isabela si Demetrius. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding poot. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at ibinato ito sa mukha ng asawa. Dahilan upang malaglag ang kanyang mga gamit sa sahig. You traitor! Ginamit mo lang ako. Ninakawan mo ang pamilya ko habang nagpapanggap kang tapat na asawa. Naramdaman ni Ana ang isang kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Isang kombinasyon ng pait at matinding ginhawa. Ang katarungan na matagal niyang ipinagdasal ay dahan-dahan nang kumakatok sa kanyang pinto. Nakita niya ang pagbagsak ng kahoy na martilyo sa ibabaw ng mesa ng judge, isang tunog na naghudyat ng huling pasya na magbabago sa kanyang buhay. Matapos suriin ang mga ebidensya at pakinggan ang mga testimonya, idinedeklara ng korteng ito na ang kustodya ni Liam at Eva ay mananatili ng buong-buo sa kanilang ina, si Miss Ana Montoya. Ang anunsyo ng judge na tila isang awit ng kaligtasan para kay Ana. Bukod dito, iniuutos ng korte ang agarang pag-aresto kay Demetrius Valdez para sa mga kaso ng arson, estafa at falsification of documents. Napahagulgol si Ana. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang tumakip sa kanyang mukha habang ang mga luha ng tagumpay ay walang humpay sa pagdaloy. Ang bawat gabi ng pagtitiis, ang bawat hirap ng pagtatrabaho sa mainit na kusina at ang bawat pangungutya na kanyang tinanggap ay tila naglaho na sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng korte, naramdaman ni Ana ang isang matatag na braso na pumalibot sa kanyang balikat. Hinila siya ni Gabriel sa isang mahigpit na yakap, isang yakap na puno ng proteksyon at pagmamahal. Isinandal ni Ana ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Nakikinig sa payapang tibok ng puso nito na tila nagsasabing tapos na ang lahat ng sakit. Ang mabangong amoy ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng seguridad na kailanman ay hindi niya naramdaman noon. We did it, Ana. You're free now. Ang mahinang bulong ni Gabriel sa kanyang tainga, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig sa labis na emosyon. Tumingin si Ana sa mga mata ni Gabriel at sa gitna ng kanyang mga luha, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit habang inilalabas ng mga pulis si Demetrius na nakaposas ang mga kamay, lumingon ang lalaki at tumitig kay Ana nang may matinding puot, isang tingin na tila nagsasabing hindi pa ito ang huli. Ang bawat tibok ng puso ni Ana ay muling bumilis. Isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang hatol ng korte upang tuluyan ng maputol ang mga kadena ng nakaraan? O mayroon pang mga lihim na nakatago sa anino ng mga Valdez na muling susubok sa kanyang katatagan? Sa labas ng gusali ng korte, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat dumi at lamat ng nakaraan na pilit itinago ng mga Valdez. Ang bawat hakbang ni Ana, pababa ng hagdan, ay may dalang isang uri ng gaan
na matagal na niyang hindi nararamdaman, na tila ba ang bawat baitang ay isang paglaya mula sa mga kadenang gumapos sa kanya sa loob ng 5 taon. Sa likuran niya, ang ingay ng mga mamamahayag at ang pagkakagulo ng mga tao ay tila isang malayo at malabong echo ng isang mundong hindi na niya kailanman babalikan. Namataan ni Ana si Isabela na nakatayo sa tabi ng kanyang marangyang sasakyan, ngunit ang dating ningning ng kanyang mga perlas ay tila naglaho na. Ang mukha ni Isabela ay namumutla habang kausap ang kanyang mga abogado. Ang kanyang mga kamay ay marahas na nanginginig habang pilit na binubuksan ang kanyang telepono. Narinig ni Ana ang matinis na tinig ni Isabela na puno ng desperasyon habang nalaman nitong ang lahat ng kanyang mga bank account ay pansamantalang ipinatigil ng bangko dahil sa investigasyon ng panunuhol at katiwalan. Sa isang iglap, ang babaeng nag-akalang ang ginto ay sapat na upang bumili ng katarungan ay naiwang nakatayo sa gitna ng kalsada. Walang kapangyarihan at unti-unting nilalamon ng kahihiyan. Ngunit bago pa man makarating si Ana sa sasakyan ni Gabriel, isang matandang babae ang humarang sa kanyang daan, si Doña Carmen. Ang matikas at mapagmataas na tindig ng matanda ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling bestida ay may mga bahid ng putik mula sa kalsada. Sa gitna ng maraming tao, walang pasubaling lumuhod ang matanda sa harap ni Ana. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na, tila nagmamakaawa. Ana, iha, maawa ka. Ang panginginig ng tinig ni Doña Carmen ay tila isang marupok na tuyong dahon na madaling mabasag. Patawarin mo kami. Huwag mong hayaang mabulok si Demetrius sa kulungan. Isipin mo ang dangal ng pamilya natin. Isipin mo ang mga bata. Ayaw mo naman sigurong lumaki silang may amang kriminal, di ba? Pakiusap, bawiin mo ang mga demanda. Tiningnan ni Ana ang matanda mula sa kanyang kinalalagyan. Ang bawat luhang dumadaloy sa mukha ni Doña Carmen ay tila mga peking kristal sa paningin ni Ana. Naalala niya ang gabi ng bagyo kung kailan ang matanda ring ito ang naghagis ng kanyang mga gamit sa putikan nang walang kahit anong bakas ng habag. Nararamdaman ni Ana ang matinding pagpintig ng kanyang puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na awa, sa isang taong hanggang sa huli ay hindi pa rin nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagkakamali. Dahan-dahang lumapit si Ana at bahagyang yumuko upang mapantayan ang tingin ng matanda. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng hangin bago ang pagsikat ng araw, payapa, ngunit may taglay na pinalidad. Pinapatawad ko kayo, Doña Carmen, ang panimula ni Ana, dahilan upang sandaling magliwanag ang mukha ng matanda sa pag-asa. Ngunit pinapatawad ko kayo hindi dahil karapat-dapat kayo sa aking habag, kundi dahil ayaw ko nang magbuhat ng basura sa aking puso. Tapos na ang panahon na ang inyong kasamaan ang nagdidikta ng aking kaligayahan. Tumayo ng tuwid si Ana at tiningnan ng diretso ang matandang nasa paanan niya. Ang kapatawaran ay para sa aking kapayapaan, ngunit ang katarungan ay para sa lahat ng sakit na idinulot ninyo sa aking mga anak. Hayaan ninyong ang batas ang magturo sa inyo ng halaga ng taong inyong minaliit. Huwag na po ninyo akong tatawaging pamilya dahil ang pamilyang kilala ko ay marunong magmahal at hindi marunong manira. Tumalikod si Ana ng walang pag-aalinlangan. Hindi na niya narinig ang mga hikbi ni Doña Carmen na tila ba isang desperadong pagtatangka na muling manipulahin ang damdamin ng ibang tao. Ang anino ng mga Valdez ay dahan-dahang naglaho sa likuran ni Ana habang siya ay naglalakad patungo sa sasakyan kung saan naghihintay si Gabriel. Pagbukas ng pinto, nakita ni Ana ang mga mukha ni Liam at Eva na masayang kumakaway sa loob. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay tila nahugasan ng liwanag sa mga mata ng kanyang mga anak. Inalalayan siya ni Gabriel. Ang kanyang mainit na palad ay dahan-dahang sumuporta sa kanyang likod habang siya ay sumasakay. Isang kilos ng pag-aalaga na puno ng respeto at tahimik na debosyon.
Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gusali ng korte, tumingin si Ana sa rearview mirror. Nakita niya ang mga tao sa labas na dahan-dahang naglalaho. Ang marangyang mansyon na binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Naramdaman ni Ana ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit sa unang pagkakataon, ito ay isang tibok na puno ng kumpiyansa at pananabik sa bukas. Ready to go home, Ana? Ang tanong ni Gabriel sa isang tinig na kasing tamis ng huni ng mga ibon sa madaling araw. Ngumiti si Ana, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at nagbigay ng kulay sa kanyang buong pagkatao. Yes, Gabriel, let's go home. Isang bahay na wala ng anino ng takot. Ngunit sa gitna ng kanilang biyahe patungo sa bagong simula, napansin ni Ana ang isang maliit at makulay na sobre na nakapatong sa kanyang upuan. May pangalan niya na nakasulat sa isang pamilyar, ngunit hindi kilalang sulat kamay. Sino ang nag-iwan nito at anong lihim ang dala ng papel na ito na tila muling nagnanais na kumatok sa pintuan ng kanyang bagong natagpuang katahimikan? Ang sikat ng araw sa hapong yon ay tila isang banayad na haplos ng langit. Nagbibigay ng ginintuang kulay sa harapan ng gusaling muling itinayo mula sa abo. Ang amoy ng bagong pinturang pader at ang bango ng sariwang kahoy ay humahalo sa hangin. Isang patunay na ang bawat pagsubok ay may katapat na panibagong simula. Ang karatula ng munting yaman ay muling nakasabit ng may pagmamalaki, ngunit ngayon ay mas malaki, mas matatag, at mas maliwanag kaysa noon. Ang bawat dekorasyon sa loob ay maingat na pinili ni Ana. Sumasalamin sa kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Nakatayo si Ana sa gitna ng kanyang bagong restaurant. Pinagmamasdan ang bawat sulok na dati ay tila isang pangarap lamang na malabong maabot. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay wala na dahil sa takot. Sa halip, ito ay dahil sa labis na kagalakan na tila ba ayaw pa ring maniwala ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at tiningnan ang kanyang mga anak, sina Liam at Eva, na masayang naghahabulan sa malawak na garden sa labas. Ang kanilang mga tawa ay tila isang himig na nagpapawi sa lahat ng pagod at hapdi ng nakaraan. Ready ka na ba para sa grand opening natin, Ana? Ang malambing na tinig ni Gabriel na nagmula sa kanyang likuran. Humarap si Ana at nakita ang lalaking naging angkla niya sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng kanyang buhay. Hawak ni Gabriel ang isang folder na naglalaman ng mga huling dokumento ng kumpanya. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang inabot ang mga susi kay Ana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na paghanga at pagmamahal. Gabriel, hindi ko pa rin alam kung paano kita pasasalamatan. Ang lahat ng ito, ikaw pala ang secret investor na bumili ng utang ko sa bangko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang mahinang tanong ni Ana. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig dahil sa emosyon. Isang matamis at masuyong na ngiti ang iginuhit ni Gabriel sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Ana. Ang init ng kanyang mga palad ay nagpadama ng isang uri ng seguridad na matagal nang ipinagkait sa babae. Dahil ang layunin ko ay hindi ang maging bayani sa paningin mo, Ana. Ang tanging gusto ko ay makita kang muling nakatayo ng mag-isa, bit-bit ang dangal, na kailanman ay hindi nila kayang nakawin. You earned this, Ana. Ang bawat pawis at luha mo, ang tunay na pundasyon ng gusaling ito. Naramdaman ni Ana ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang tibok na puno ng pag-asa at panibagong buhay. Isinandal niya ang kanyang noo sa noo ni Gabriel. Dinarama ang malapit na paghinga nito na tila isang pangako ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundong mapanghusga ay naglaho. Wala nang anino ni Demetrius, wala nang matatalim na salita ni Isabela, at wala nang pananakot ni Doña Carmen. Ang tanging natitira ay ang init ng pagmamahal na tila isang kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. Thank you for not giving up on me, Gabriel.
for making me believe na karapat-dapat din akong mahalin ng tama. Ang bulong ni Ana, habang ang mga luha ng wagas na kaligayahan ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang panyo sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang mga luha ni Ana. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Ana at dahan-dahang dinala ito sa kanyang labi. Hinalikan ang likod ng kanyang palad ng may labis na respeto. I will always be here, Ana. Hindi lang bilang abogado mo, kundi bilang taong handang magsilbing silungan mo hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Lumabas silang magkasama sa garden upang salubungin ang mga bata. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay tila isang sayaw ng tagumpay. Binuhat ni Gabriel si Eva habang si Liam naman ay yumakap ng mahigpit sa binti ng kanyang ina. Ang larawan ng kanilang masayang pamilya sa ilalim ng naglalabing-labing na kulay kahel na langit ay tila isang sining na binuo mula sa mga pira-pirasong basag na nakaraan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, naramdaman ni Ana ang isang malalim na katahimikan sa kanyang kaluluwa. Ang sugat ng nakaraan ay hindi na mahapdi. Ito ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging matatag. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, isang malamig na hangin ang dumaan at ang kanyang paningin ay sandaling napadako sa isang itim na sasakyang dahan-dahang dumadaan sa malayo. Tila ba may isang pares ng mga mata na patuloy pa ring nagmamasid mula sa dilim. Ang lahat ba ay tunay ng tapos o ang katahimikang ito ay isa lamang panandaliang paghinto bago ang huling pagtutuos ng tadhana? Habang nakatingin si Ana sa paparating na gabi, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang liwanag ng kanyang bagong simula upang tuluyan ng pawiin ang anumang aninong nagtatangkang bumalik? Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ng mga ito ng mga sandaling puno ng katuwaan. Ang munting yaman ay hindi na lamang isang restaurant. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan sa kanilang lalawigan, isang patunay na ang isang pusong nadurog ay maaring muling mabuo at maging mas matatag kaysa noon. Ang bawat hapagkainan sa loob ng gusali ay laging puno ng tawanan at ang bango ng mga putahing niluluto ni Ana ay tila isang yakap na nag-aanyaya sa lahat. Nalimutin muna ang kanilang mga problema. Sa isang payapang hapon, nakatayo si Ana sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan na nakaharap sa dagat. Ang hangin ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng luha at pag-aalinlangan, ay ngayon ay nagniningning na sa ilalim ng papalubog na araw. Pinapanood niya sina Liam at Eva na ngayon ay malalaki na, masayang naglalaro sa buhanginan kasama si Gabriel. Nakita niya ang pagbuhat ni Gabriel kay Eva at ang pag-akbay nito kay Liam. Isang eksenang matagal niyang ipinagdasal, ngunit akala niya ay kailanman ay hindi darating. Naramdaman ni Ana ang dahan-dahang paglapit ni Gabriel sa kanyang likuran. Hindi na kailangan ng mga salita. Sapat na ang init ng presensya ng lalaki upang malaman ni Ana na siya ay nasa ligtas na lugar. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa balikat ni Ana at masuyong hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Isinandal ni Ana ang kanyang likod sa dibdib ni Gabriel. Dinarama ang bawat tibok ng puso nito na tila isang tapat na pangako na hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng ulan. Iniisip mo pa ba sila, Ana? Ang mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at lalim. Huminga si Ana ng malalim. Ang kanyang dibdib ay maluwag at walang anumang bakas ng bigat. Minsan, Gabriel, pero hindi na dahil sa galit. Nabalitaan ko na tuluyan ng naubos ang yaman ng pamilya ni Isabela dahil sa mga legal na kaso at si Demetrius ay nananatili pa rin sa likod ng rehas, pinagsisisihan ang bawat maling hakbang na ginawa niya. Si Doña Carmen naman ay nabubuhay na ngayon sa isang maliit na silid.
malayo sa karangyaan na dati ay kanyang sinasamba. Tumingin si Ana sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Pinapatawad ko na sila ng lubos, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang aking puso ay wala ng puwang para sa puot. Ang katarungan ay naibigay na ng tadhana at ang tanging tungkulin ko na lang ngayon ay ang mahalin ang pamilyang ibinigay sa akin. Ang kapayapaang natagpuan ni Ana ay hindi isang regalong dumating ng kusa. Ito ay isang bunga ng kanyang katapangan na harapin ang sakit at ang kanyang desisyon na huwag hayaang maging katulad ng mga taong nanakit sa kanya. Nahanap na niya ang kanyang tunay na binyen, isang katahimikan na hindi lamang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng isang pusong buo at marunong muling magtiwala. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang kwento ay ang katotohanan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa dangal ng isang tao at sa tindi ng kanyang pagmamahal. Ang sakit ay bahagi ng buhay, ngunit ang pagbangon mula sa pagkakalugmok ang nagtatakda ng ating tunay na halaga. Ang isang inang handang magsakripisyo ay hinding-hindi matatalo ng anumang kapangyarihan ng pera o kasakiman. I love you, Ana. At kahit anong mangyari, hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo. Ang bulong ni Gabriel habang dahan-dahang pinagsasalikop ang kanilang mga daliri. Ngumiti si Ana, isang nangiting kasing ningning ng mga bituin na nagsisimula ng magpakita sa langit. I love you too, Gabriel. Salamat sa pagiging liwanag ko. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang kanilang pamilya ay naglalakad pabalik sa loob ng bahay, dala-dala ang mga tawa ng mga bata at ang init ng isang bagong simula. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang bukas na puno ng pag-asa, pagmamahal at wagas na kaligayahan.